Nagsisimula ng humupa ang baha sa Eastern Samar. Pero isinailalim ng probinsya sa state of calamity. Ayon po sa provincial government, base po ito sa rekomendasyon ng PDRRMC dahil sa patuloy na pag-ulan at matinding pagbaha. Sa bayan ng Hipapad, baha pa rin po sa lahat ng kanilang 13 barangay. Sabi ng Office of Civil Defense Region 8, isa kasing catch basin ang bayan. Kahit para humuhupa ng tubig, hindi dapat makampante dahil meron pa ring pag-ulan. Sa kanilang monitoring, umabot na sa mahigit 453,000 na individual ang apektado ng masamang panahon sa buong Eastern Visayas. Trahedya ang sinapit ng 4 na bata matapos magkasunog sa boundary ng Upper Barangay Tisa at Barangay Banawa sa Cebu City. Sa panayam ng Super Radio Cebu sa tiyuhin ng mga biktima, natutulog daw sila sa itaas na palapag ng bahay nang sumiklab ang apoy. Hindi na ron niya nailigtas sa mga pamangkin niyang edad 8, 6, 1 at 11 buwan. 3 naman ang sugatan. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Patay ang isang babae sa pagsabog sa isang pagawaan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Kinilala ang biktima na si Riza Villanueva, 49 na taong gulang. Batay po sa investigasyon, gumagawa ng kwitis si Villanueva nang aksidente itong sumabog. Nasawi po siya sa ospital. Wala pang pahayag ang may-ari ng pabrika. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Day 2 na ng tigil pasada ng Grupong Manibela bilang pagkontra sa PUV Modernization Program. Ang ilang tsuper gumarahe muna ngayong araw. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Rafi, matapos ang isang ikot ng biyahe, tumigil na sa pamamasada ang ilang jeepney driver na miyembro ng Manibela sa lungsod ng San Juan. Kanina, naubutan ng Super Radio DZBB ang ilan sa kanila na maagang gumarahe at nagparada ng kanilang sasakyan sa gilid ng Endomingo at Lourdes Drive. Kabilang sa mga rutang hawak ng Manibela sa San Juan ay ang ruta ng San Juan Divisoria at San Juan Calentong. Ayon sa mga operator at jeepney driver na aming nakapanayam, tutol sila sa sapilitang consolidation sa PUV Modernization Program. Handa mo na silang tumindig sa kanilang ipinaglalaban dahil kung susukuhan nila ito ay kabuhayan naman nila ang mawawala. Pakinggan natin ang tinig ng aking mga nakapanayam. Ang mangyayari kasi, pinipilit kami maging modernization para sa co-op. Ayaw nyo po ng ganon. Ayaw namin ganon. Para sa mga driver din naman yan. Paano yung pamilya mo ngayon, sir? Panggastos ang pamilya mo? Diskarte lang muna. Samantala, sa kabila naman ng mga jeep na tumigil sa pamamasada sa San Juan, sa pag-ikot naman namin ay wala kaming nakitang mga stranded na pasahero. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Bukod po sa ilang Noche Buena items, nagmahal na din ang presyo ng manok. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture sa ilang palengke sa Metro Manila, naglalaro mula sa 150 hanggang 210 pesos ang kada kilo ng whole chicken. Bahagyang mas mataas yan kumpara noong isang linggo. Sa Trabaho Market sa Maynila, 180 hanggang 190 pesos ang kada kilo niyan. Ayon sa ilang nagtitinda, asahan daw na unti-unti pang tataas ang presyo ng manok habang papalapit ang Pasko. Hindi ko po alam kung sa klima o sa ano. Basta lagi pong magde-December. Sanay na po kami doon kasi lagi pong ganun. Na tumataas po pag magde-December. Nauwi sa habulan ang pagsita sa isang rider sa checkpoint sa Imus, Cavite. Nahulihan siya ng umano'y marijuana. Yan at iba pa sa balitang hatid ni James Agustin. Sa Imus, Cavite, hinabol ang isang motorcycle rider sa checkpoint dahil walang suot na helmet. Nang maabutan ng traffic enforcer, may ibinato umanong coin purse ang lalaki. Nabisto na may laman umano itong marijuana at drug paraphernalia. Dumaan po siya, di kami tinigilan diniretsuhan niya po kami. Tapos ang ginawa ko sir, hinabol ko po siya. Ngayon, nung tumigil po siya, nakita ko po na may akmasyon sa kamay, nainit siya. Yun po yung kulay black. Kulay black na parang coin purse. Dinala sa police station ng suspect. Itinanggi ng suspect na gumagamit siya ng droga. Nag-drive po ako. Tapos wala akong helmet. Aminado naman po ako wala akong helmet. Naka-airpods po ako na.
Pagka ilaw sa akin, di ko po napansin masyado. Sa Mahayag, Zamboanga del Sur, 3 drug suspect ang inaresto sa bypass operation sa Porok 2, Barangay Salug, Daku. Kabilang sa kanila ang target na operasyon ng isang negosyante na nagpapatakbo umano ng drug din. Arestado rin ang isang barangay kagawad at isang tauhan ng BJMP na nadatnan sa lugar. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Walang payag ang mga suspect. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabilisang balita. Sa Cebu City, huli kamang pamamaril ng riding in tandem sa isang bakery. Sa ibang anggulo, makikita ang pamamaril habang may lalaki nakatayo sa gilid na muntikan ng tamaan ng bala. Agad tumakas sa mga suspect. Tumagos ang bala sa loob ng bakery. Personal na galit ang tinitinang anggulo ng pulisya. Samantala, naibaba na ang lalaking umakyat at nanatili ng mahigit 1 araw sa isang poste ng kuryente sa Marikina. Nag-brown out sa halos 4,000 bahay matapos putulin ang power supply sa lugar para hindi makuryente ang lalaki. May mga naepektuhang din negosyo at bumigat ang trapiko sa Marcos Highway. Dinala na ang lalaki sa ospital habang inaalam pa kung bakit siya umakyat sa poste. Ngayon pong holiday season, paalala ng LTFRB sa mga taxi driver, bawal ang isnabero. Hindi raw dapat tinatanggihan ng mga taxi driver ang mga pasahero. Ang mga pasaherong makararanas ng pang-iisnab pwedeng magsumbong sa LTFRB. Depensa ng ilang taxi driver, tumatanggi po sila kapag traffic sa destinasyon dahil lugi raw sila. May iba rin daw pasaherong pasaway kaya inaayawan nila. Tinatanggihan din daw ng ilan ang sobra-sobrang bilang ng mga pasahero dahil baka raw mahuli naman sila. May magandang balita para sa mga miyembro ng PhilHealth. Lalakihan nito ang sasaguting gastusin para sa mga miyembrong magkakasakit. Sabi ng PhilHealth, tataasan nila ang case rate na hanggang 30% simula sa susunod na taon. Yung case rate po yung halaga na inaako ng PhilHealth sa kada sakit o kaso ng confinement sa ospital o outpatient care. Layon daw ng PhilHealth na mabawasan ang out-of-pocket expenses ng mga miyembro at tugunan ang inflation. Mga kapuso, Palawan, Quezon at ang Bicol Region naman ang dapat maging alerto sa masamang panahon ngayong araw. Epekto pa rin iyan ng shear line o ang pagsasalubong ng hanging amihan at ng mainit na easterlies. Ang amihan patuloy na umiiral sa iba pang bahagi ng Luzon habang posible pa rin ang mga local thunderstorm dito naman sa may Visayas at Mindanao ayon yan sa Pag-asa. Dahil sa shear line, nakataas ngayon ang rainfall advisory sa Kalayaan Islands sa Palawan. Asahan doon ang malalakas na ulan. Tatagal ang rainfall advisory hanggang alas 11 ngayong umaga. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. May ulan ding aasahan sa ilang panig ng Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Southern Luzon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na posibleng magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ngayong araw ang ilang bahagi ng Metro Manila. Kanina umaga, nakapagtala ang Pag-asa ng 15.4 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines sa Baguio, 19.8 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 20.2 degrees Celsius naman ang naitalang minimum temperature sa Tanay Rizal, 20.5 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, habang sa Quezon City ay nag 21.7 degrees Celsius kanina. Yan ang pinakamalamig so far sa Metro Manila ngayong amihan season. Naglabas ng lava ang Bulkang Mayon kagabi. Kita sa long exposure photo ang nagliliwanag na lava bandang alas 7:30 kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, humihina na ang effusive activity ng bulkan. Nakataas pa rin naman ang alert level 3 sa bulkan. Sa pinakabagong monitoring ng PHIVOLCS, isang volcanic earthquake at mahigit 100 rockfall events ang naitala sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Magandang balita para sa minimum wage earners sa Mimaropa. May madadagdag po na 40 pesos sa inyong arawang sahod.
Ayon po yan sa DOLE, pasok dyan ang mga manggagawa sa private sector. Simula December 7, 395 pesos na ang arawang sahod ng mga nagtatrabaho sa mga establishmento na may 10 empleyado pataas. Kung mas kaunti naman sa 10 ang empleyado, 369 pesos ang minimum wage. Ang mga domestic workers o kasambahay naman may dagdag na 1,000 pesos sa buwanang sahod. Magiging 5,500 pesos na po yan simula sa December 7. Non-negotiable daw para kay Transportation Secretary Jaime Bautista ang requirement na sumali o bumuo ng kooperatiba ang mga jeepney operator. Sabi ko nga ang hindi namin talaga pwedeng pagbigyan is yung ayaw nilang mag-consolidate. No? Dahil sa tingin namin this is one of an important component of the Public Utility Modernization Program. Kapag sinurinder ng mga operator yung kanilang prangkisa sa LTFRB, wala na pong karapatan yung mga operator na maghahanap buhay sapagkat walang prangkisa. Consolidation ng mga jeepney operator ang isa sa mga hindi mapagkasunduan ng gobyerno at ilang transport group. Sabi ng Piston at Manibela, patuloy nilang isusulong na tanggalin ang deadline ng consolidation sa December 31. Ayon kay Bautista, pwede raw pagbigyan ng ibang panawagan ng Piston tulad ng extension ng prangkisa ng mga jeep ng hanggang 5 taon. Pagtatanggal sa mga multa sa mga hindi sumusunod sa PUB modernization at ilang pagbabago sa omnibus guidelines tungkol sa jeepney franchise. Walang kawala sa ikinasang buy-bust operation sa Quezon City ang isang lalaking nagbebenta umano ng droga. Balitang hatid ni James Agustin. Isinilbi ng mga operatiba ng QCPD Station 40 ng warrant of arrest laban sa 23 anyos sa lalaki na may kasong may kaugnayan sa droga sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. September 15 nang maaresto ang lalaki sa isang drug buy-bust operation matapos umanong mabilhan ng shabu. Nag-plea bargaining siya doon sa kaso na yon. Ngayon, pagbigyan siya ng makapag-probation, nakapag-piyansa siya, subalit hindi siya umaten ng drug dependency evaluation na nire-required ng korte. Ika-4 sa most wanted persons ng Holy Spirit Police Station ng suspect. 2 beses na rin siyang nakulong dahil sa pagsusugat. Diyan lang din siya nagtutulak sa area nila ng Holy Spirit at mga parokyan nila, yung karatig barangay nila. May katabing barangay na malapit lang tayo, yung Barangay Commonwealth. Hindi po totoo yun, sir. Na nagbibenta ako, sir. Talagang nadaanan lang po ako ng mga kapulisan natin, sir. Pero alam mo may warrant of arrest laban sa'yo? Opo. Kaya hindi naman po ako kaya hindi naman po ako malis sa bahay, sir, kasi alam ko na sa sarili ko, sir, na wala akong maling ginagawa, sir. Inihanda na ng pulisya ang mga dokumento para sa return of warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, 32 days bago magpasko, naaalala niyo pa ba yung mga parole-making projects niyo sa school noon? Ikaw ba, Rafi, Naku, nakagawa? ang gaganda ng mga parol na ginagawa ko noon, in fairness. I'm sure, Next ha? talaga no? At speaking of parol making, may pa-contest para dyan ng Malacanang. Yes, ito. 86 na state universities at colleges ang naglaban-laban kabilang sa criteria na bawal ang plastic at dapat gawa sa mga produkto mula sa kanilang bayan ang mga parol. Ang grand winner, makatatanggap ng 1 million pesos bilang premyo. Kabilang sa judges ang Kapuso Global Fashion Icon na si Heart Evangelista at host Boy Abunda. Iaanunsyo ang mga mananalo sa Sabado kasabay ng pagpapailaw ng giant Christmas tree sa palasyo. Pinatututukan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa 17 tripulanteng Pinoy na hostage ng grupong Houthi matapos po ang pag-hijack sa isang barko sa Red Sea. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Iran, Oman, Qatar at Saudi Arabia para sa update sa sitwasyon ng mga hostage. Ang Department of Migrant Workers kinakausap na raw ang pamilya ng mga seafarer. Asahan din daw na tinitiyak ng gobyerno na ligtas na makakauwi ang mga seafarer. November 19 nang kubkubin ng Houthi ang barko sa Red Sea. Dinala nila ang cargo ship sa isang pantalan sa Yemen. Limang Pilipino ang nakatawid na papuntang Jordan galing West Bank. Ayon sa ating embahada sa Jordan, nakatakda silang makauwi ng Pilipinas ngayong araw. Nakikipag-ugnayan din sila sa Border Authority para sa pagpapatawid ng iba pang Pilipino roon. Samantala, 8 ang nakauwi ng bansa kagabi mula sa Lebanon.
Mamayang hapon naman, nakatakdang umuwi ang mahigit 40 Pilipino mula Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, magbibigay raw ang pamahalaan ng tulong pinansyal sa mga umuwing Pilipino. Tinalakay sa Kamara ang 2 resolusyong nananawagan sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court tungkol sa drug war ng Administrasyong Duterte. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. 7 taon matapos ipatupad ang giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte, tinalakay ng Kamara ang 2 resolusyon na nag-uudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon dito ng International Criminal Court o ICC. We are here first and foremost to ensure that the rule of law is upheld and that the role of law in obtaining justice for our people, for our constituent, is fulfilled. Hindi ibig sabihin nito ay wala ng jurisdiksyon ng ICC sa kasong crime against humanity na isinampa laban kay Pangulong Duterte. Kailangan pa rin na makikipagtulungan ng withdrawing state sa investigasyon ng ICC. Sa susunod na pagdinig, iimbitahin ng Kamara ang mga taga-Department of Justice at Korte Suprema para makuha ang legal opinion nila, pati na rin ang mga nasa ehekutibo. Ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, ikinagulat daw ang resolusyon, sabay patutsada sa pinagmulan-aniya ng problema. Ang laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag pumasok yung ICC na yan. Kayang papayag-payag ng ganyan. Isipin nyo, para mong sinurrender ang ating soberanya. Ano ba naman, yung ating mga korte, ang tibay-tibay. Pinalaya nga si Senator De Lima. Hindi ba katibayan yun na maayos yung korte at talagang umaandar ang judikatura? Hindi ko nga maintindihan at saka di na sila naawa. Bihira naman, dami-daming problema, dadagdagan pa ng gulong politika na nagmula lamang sa ambisyon at pagnanais umupo sa posisyon sa 2025, 2028, ang dami naman. Pero paniwala ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mananatili lang namang resolusyon ang mga inihain sa Kamara, liban na lang kung aksyonan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw naman daw ang desisyon ng Pangulo na ayaw niyang manghimasok ang ICC sa ating soberanya. Nitong Hulyo lang, sabi ng Pangulo, hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan. Pero tingin ni Representative Edsel Lagman na isa sa mga naghain ng resolusyon, posible pang magbago ang pananaw ng Pangulo rito. Palagay ko naman ay ang ating Pangulo ay titingnan yung sentiment ng Kongreso. Yung mga executive agencies ay pwedeng magpalit ng isip. Kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Hinihingan pa namin ng pahayag ang palasyo tungkol dito. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare, heto naman ang latest kay Kapuso action drama Prince Ruru Madrid. Bumaba saglit si Black Rider sa kanyang astig na motorsiklo para itour tayo sa pangmalakasan niyang van. Mga mare, panoorin niyo to. Sisilipin natin yung van, Black Rider Ruru Madrid. Putok muna tayo. Ay, pasok po. Hi! Kamusta naman? Ang naman ng van mo, Black rin. Yes! Dahil Black Rider, alam mo naman. So welcome Ate Aubrey. Pasok ka dito. Pinapasok kami ni Ruru sa kanyang van na madalas niyang gamitin kapag nasa taping siya ng Black Rider. So yun, Ate Aubrey, welcome sa aking van. Ang ganda naman ng van mo. Maraming salamat. Yes. Actually, nung nakuha ko to, 2018 pa siya. Nung ginagawa ko yung, actually 2016, mga ganyan 2016, dahil ginagawa ko yung Encantadia nung time na yun. Tapos ito yung nakuha ko dahil lagi kami nasa taping, para at least makaka-relax. Dito sa comfy captain seat siya, nagpapahinga in between takes kapag nasa location. Since ma-action tong Black Rider, kailangan natin hanggat kaya magpahinga, papahinga ko. Tapos pagka nag-internalize ako, nandito lang ako, babasa lang ang script. Yung ano rin niya, yung Mayroon na rin ditong TV, Wi-Fi at may gaming console pa. Dito ako nanonood usually, para at least kahit nasa taping, nakakapanood pa rin ako. Tapos, dinadala ko rin minsan yung PlayStation ko. Ito yung PS5 ko. Para pagka stress, pagod,
Yan, diretso lang ako yan, naglalaro na ako yan para medyo, alam mo yun, matanggal yung stress. Sa sobrang cozy nga ng van ni Ruru, napasarap ang tulog, ang tour ng kumaring Aubrey nyo. Nag-iinterview sa akin si Ate Aubrey. Asan ba si Ate Aubrey? Nga, baka nandito sa loob. Ate Aubrey? Ay, Ate para naman napasarap ang tulog mo dyan. May kama pala? Meron. Kasi syempre para Social ng van mo, may gaan. pagkabiyahe, para ma-relax. Bukod sa taping, ginagamit din daw ang sasakyang ito pag nag-out of town sila ng kanyang pamilya. At pagkasama ang girlfriend na si Bianca Umali para mas komportable raw sila sa biyahe. May mga ekstrang damit na rin daw siya rito at may compartments din for extra storage. Pero Ruru, ano bang mga itinatago mo rito? Out Oo of nga, town puro kami. plastic ka. Yan. Nagkukonekta ka ba ng basura? Para meron On tayo your free time. pang-impake. Ang lockdown ng van ni Ruru, inspired ng kanyang idol na si Justin Bieber. Sa unahan, may nakalagay na RM na kanyang initials. Thankful naman si Ruru sa lahat ng sumusubaybay sa Black Rider na mas tumitindi pa ang aksyon at kapanapanabik daw ang mga eksena na mapapanood Lunes hanggang Biyernes sa GMA Telebabad. O, di ba? Ang ganda ng van ni Ruru. Pero mga mare, ni-reveal na ang official movie poster ng Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na kalahok sa 2023 MMFF. Featured sa whimsical at maladagat na background ang bidang si Tonton, played by Kapuso child star Ewan Micael. Kabonding niya riyan si Alessandra De Rossi na gaganap na kanyang nanay. Sa poster, may ilang hints tungkol sa mythical island of fireflies. Hahanapin niya ni Tonton sa kanyang adventures. Isa pa sa inaabangan sa Firefly ay ang tambalang Isabel o Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Chika ni Isabel, perfect ang poster sa magandang storya ng pelikula. Kung nasaan sila, kung ano yung ginagawa nila sa poster na yun, may meaning yun eh. So, sobrang perfect talaga nung official poster namin and it makes me more excited na mapanood ng mga kapuso natin sa big screen, ang Firefly. Abiso sa mga Pasigueño, suspendido po ang operasyon sa Pasig City Hall matapos ang sunog doon kaninang umaga. Ayon sa Super Radio DZBB, pinayuhan na ni Mayor Vico Soto ang mga empleyado na umuwi. Napula naman ang sunog bandang alas 9:30 kanina. Wala naman pong naiulat na nasaktan. At inaalam pa rin ang pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala. Kinilala ang GMA Network bilang Tech Media of the Year sa Digital Bayanihan Awards. Iginagawad ang parangal sa mga kumpanya at individual na isinusulong ang digital economies at innovation sa kani-kanilang larangan. Ang award ibinigay sa Digital Pilipinas 2023. Kabilang sa mga dumalo si GMA International First Vice President and Head of Operations, Joseph Francia. Maraming pagsubok na hinaharap ng ating industriya, especially tayo sa GMA Pinoy TV. Kabilang dyan yung challenge ng piracy at yung iba't ibang paraan kung paano nakakapanood ang ating mga kapuso ng GMA content. Malaki pong pasasalamat sa ating mga kasama sa Digital Pilipinas. Ito po ay inspirasyon na lalo pang pagbutihin ang ating serbisyo para sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Kabilang din sa mga dumalo si Howie Severino na tinalakay kung paano paghandaan at matuto sa mga bagong teknolohiya. After ng success sa Triangle of Sadness, tuloy-tuloy ang international projects ng award-winning Pinay actress na si Dolly De Leon. Lilipad siya pa Germany sa January para sa filming ng 9 Perfect Strangers series. Excited na raw siyang makatrabaho doon ng Hollywood star na si Nicole Kidman. Ipalalabas naman next year ang projects niyang Between Temples with Jason Schwartzman at Grand Death Lotto, kasama sina John Cena, Awkwafina at Simu Liu. Official entry naman ng Pilipinas sa Oscars ang pinagbidahan niyang Cinemalaya Best Film na Iti Mapukpukaw. Pero chika sa amin ni Miss Dolly kahapon, hirap daw siyang i-campaign ang pelikula dahil sa problema sa pondo. It kind of breaks my heart actually na hindi pa rin
maka-take off yung campaign namin because it really costs a lot of money and so far kalahati pa lang ang nare-raise namin na pera. Mga mare, magsasama-sama sa iisang stage ang bigating OPM icons para sa Yule Stars Christmas Concert. First time magpe-perform together ni Christian Bautista, Rosel Nava at Jose Marichan. Excited na raw silang i-perform ang kani-kanilang hits at inihandang Christmas songs. Parte yan ng concert series na dedicated sa PMA Alumni Association. Samantala, international singer David Pomeranz is back in Manila. Yan ay para sa kanyang 11-stop concert series sa iba't ibang lugar sa bansa. Part yan ng kanyang 40th anniversary tour. Say ni David, plano niyang mag-release ng album next year at looking forward na agad siyang bumalik sa Pilipinas. Samantala, binuksan na ang Children's Play Garden sa Luneta Park. Bukod po sa paglalaro, pwede rin daw itong educational experience para sa mga bata. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Hindi na lang bantayog ni Jose Rizal at Chinese Garden ang ilan sa mga tanawin sa Luneta. Binuksan na rin ang kauna-unahang Children's Play Garden sa harap ng Quirino Grandstand. Ang mga chikiting mag-e-enjoy sa swing, seesaw, slide at iba pa. Maganda, masaya. Sobrang ganda po. Lagi po ako pupunta dito. Di lang ito kid-friendly, earth-friendly pa. Gumamit kasi ng recycled materials sa palaruan. Malaki pong tulong to lalo po sa mental health po ng mga bata. Tampok din sa garden ang nasa 30 native at endemic na puno at halaman na likas na tumutubo sa Pilipinas. May mga QR code na pwedeng iscan para mapag-aralan ang profile ng bawat halaman. Enjoy na sa paglalaro, natututo pa ang mga bagets. Ang nais namin dito ay yung mga bata makapaglaro, hindi lang makapaglaro sa isang natural na kapaligiran, kundi matuto rin sila tungkol sa ating mga natibong or katutubong puno at halaman. Inaabot ng mahigit 2 taon ng pagpaplano at pagtatayo ng Children's Play Garden. Walang bayad ang pagpasyal dito, kaya darayuhin pa ito lalo ngayong magpapasko. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 7 pang persons deprived of liberty ang nagsabing gusto nilang bawiin ang kanilang testimonya laban kay dating Senadora Laila de Lima. Sa kanilang sulat sa hukom na dumidinig ng kaso, sinabi nilang napilitan lamang silang tumistigo dahil sa banta sa kanilang buhay. Nais na raw nila itong bawiin. Mula sa Occidental Mindoro, hiling din nila na mailipat na sila sa ligtas na lugar sa Bilibid. Ang kampo naman ni De Lima naghain ng urgent motion para mailipat agad ang mga PDL at ipatawag sa korte para malaman ang validity ng kanilang pahayag. Hinihingan pa namin ng komento rito ang Department of Justice. Bago ang 7, may 2 ng PDL na nagsabing gusto nilang bawiin ang kanilang testimonya laban kay De Lima. Nauna nang napawalang sala ang dating senadora sa 2 niyang kaso ng conspiracy to commit drug trading. Kompleto na ang Final Four ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa Game 1 kahapon, tinalo ng EAC Generals ang Benil Blazers sa score na 77-69. Kahit talo, pasok ang Blazers sa semifinals dahil sa standing na 11 wins, 7 losses. Ang kadikit kasi nila sa standing na JRU Heavy Bombers, bigong manalo laban sa Mapua Cardinals sa Game 2. Eliminated na tuloy ang Heavy Bombers. Ang Final Four, Mapua Cardinals, LPU Pirates, San Beda Red Lions at Benil Blazers. Bago naman magsimulang playoffs, may laro pa rin bukas ang San Sebastian Golden Stags at Arellano Chiefs. At San Beda Red Lions at Letran Knights para sa mga natitirang laro sa elimination round. Heto na ang mabilisang balita. Inaalam na ng pulisya ang motibo sa pagpatay sa dating alkalde ng Katiil, Davao Oriental na si Giselo Velasco Castillones. Yan ay matapos siyang pagbabarilin sa loob ng sasakyan sa Davao City. Sugatan naman ang kanyang driver at isa pang pasahero. Agad po silang dinala sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang dating alkalde.
Ayon sa pulisya, isa sa tinitingnan nila kung politically motivated ang pamamaril. Naghahanap na rin kung may mga CCTV sa lugar. Isinagawa na ang pre-hearing conference sa administrative case ng pulis na suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Dumalo roon ang pamilya ni Camilon. Isinampa ang kaso ng Regional Internal Affairs Service ng Calabarzon laban kay Police Major Alan De Castro. Patuloy pang hinahanap ang isa pang suspect, ang driver at bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay. Trabaho alert naman para sa mga taga Cagayan Valley. Magkakaroon po ng job fair ang Department of Labor and Employment sa Region 2 para sa kanilang 90th anniversary. Sa December 2 po na yan at Sabado po yan sa isang mall sa Tuguegarao. Mahigit 20 kumpanya ang pupwede ninyong applyan. Hiring po sila ng mga cashier, production crew, marketing manager, service crew, nurse, truck drivers at marami pang iba. Sa mga interesado, bisitahin ang Facebook page ng DOLE Region 2 para sa pre-registration link. Nahirapang sumakay ang ilang pasahero ngayong ikalawang araw ng transport strike ng grupong Manibela. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Rafi, sa ikalawang araw nga ng tigil pasada ng grupong Manibela ay may mga ilang lugar na nahirapang sumakay ang marami sa mga jeep tulad halimbawa sa Parañaque. Kaya marami ay umasa na lamang sa mga libreng sakay na inilaan ng pamahalaan. Ayon sa Manibela, ilan pa sa mga apektadong lugar ay sa Pasig, Novaliches, Monumento, Navotas at Valenzuela. Ayon sa Manibela, itutuloy-tuloy na raw nila ang kanilang tigil pasada hanggang sa Biyernes. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, ay nagpalabas ng show cause order ang LTFRB laban sa 10 unit na hawak nila na sumali sa tigil pasada simula kahapon. Papunta ngayong araw ang Manibela sa LTFRB para sagutin ang show cause order na nanindigan ng grupo na hindi sila magko-consolidate sa December 31 ang deadline na itinakda ng DOTR dahil at kapag nagawa ito ay hindi agad kakanselahin ang kanilang prangkisa. Pero ayon kay Balbena ay sa dulo daw nito ay kukunin pa rin ang kanilang mga prangkisa. Kaya gusto nila na sana ay payagan pa rin makabiyahe ang mga hindi makakapag-consolidate sa December 31. Ayon naman sa tagapagsalita ng LTFRB na si Celine Pialago ay nagbawas na ng mga sasakyang inilaan para sa libreng sakay sana dahil hindi naman nagamit ang karamihan sa mga ito. Nitong mga nakarang araw na may tigil pasada ang Piston nung nagsimula ng Lunes at natapos kahapon at ang Manibela na nagsimula naman kahapon at matatapos sa Biyernes. Rafi? Maraming salamat, Joseph Morong. Nasa Tacloban ngayon si Pangulong Bongbong Marcos para yan sa kanyang briefing kaugnay sa epekto ng masamang panahon sa Northern Samar. Sa Katarmansa na pupunta ang Pangulo pero hindi nakalanding doon ang kanyang eroplano. Naon na nang sinabi ng Pag-asa na shear line ang nagdulot ng mahigit 1 buwang daming pag-ulan sa probinsya na naranasan lang sa loob ng isang araw. Certified Pinay Girl Boss Champion si GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Kinilala po ang Kapuso Executive ng Pinay Girl Boss Academy dahil sa kanyang aktibong pagpopromote ng Filipino talent at sa kanyang pong kontribusyon sa Kapuso Foundation. Taglay raw ni Gozon Valdez na SVP ng Programming, Talent Management Worldwide and Support Group at President ng GMA Films and Qualities para mag-inspire, mag-educate at mag-nurture ng iba pang Filipina leaders. Tinanggap ni Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Catibog ang award para kay Gozon Valdez. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima. Kasama niyo rin po kami, Katrina Son. At Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.